Ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikapitong kabanata. Mga minamahal, sapagkat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong puso. Kailanmay hindi namin pininsala, siniraan o pinagsamantalahan ng sino man sa inyo. Sinasabi ko ito hindi upang hatulan kayo sapagkat gaya na sinasabi ko, mahal na mahal namin kayo at magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi ko kayong ipinagmamalaki. Sa kabila ng lahat naming tinitiis, ang nadarama ko ay kaaliwan. Nag-uumapaw sa puso ko ang kagalakan. Nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Sa lahat ng pagkakataon ay naranasan namin ang matinding hirap. Panunuliksa mula sa mga di kaanib sa iglesia at takot naman na nasa aming puso. Subalit ang mga naghinagpis ay hindi pinababayaan ng Diyos. Inaliw niya kami sa pagdating ni Tito. Hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa amin, maging ang kabutihang ginawa ninyo sa kanya ay nakaaliw din sa amin. Ibinalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita at ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin, kaya't lalo akong nagalak. Hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunti dahil sa aking sulat. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ay ginamit ng Diyos para akayin kayo sa pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napasama dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at nagbubunga tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay mahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutan buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na ipakilalang kayo walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot, nanabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ng nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Alam ng Diyos na ang pagsulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala o sa taong ginawa ng kasalanan, kundi upang makita ninyo kung gaano ang inyong pagmamalasakit sa akin. Kaya't ang ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaaliwan at nalubos ang aming kagalakan dahil sa kasiyahang nadama ni Tito sa inyong piling. Ipinagmalaki ko kayo sa kanya at hindi naman ako napahiya. Sapagkat kung paano ang lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, napatunayang totoo rin ang lahat ng sinasabi ko kay Tito tungkol sa inyo. At habang iniisip niya ang inyong pagkamasunurin, lalo naman kayong napapamahal sa kanya, hindi rin niya malimot-limutan ang magandang pagtanggap at paggalang ninyo sa kanya. Labis akong nagagalak dahil kay lubos kong mapagkakatiwalaan. God bless you.